Makakasama po natin sa kabilang linya, walang iba kundi si Sir Joshua Mata, ang Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. Bago po natin umpisahan yung ating talakayan together with our ating guest sa araw po ni ito, kay Sir Joshua. Isang mapagpala, magandang araw po muna sa inyo. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers, Sir Joshua. Magandang hapon sa iyo, Pombo Justin, at magandang hapon po sa iyo mga tagapakinig. Sir Joshua, unang-una po sa lahat 'no, matanong lang po natin kayo po 'no, bilang aktibo 'no, sa mga current issues sa ating, bansang Pilipinas at, kapag ang pag-uusapan sa sektor po ng paggawa. Meron po ba kayong mga nakikita na, possible effects, especially, sa working sector dito po sa pagpapataw ng, 20% na taripa ng Amerika sa bansang Pilipinas, Sir Joshua? Malaki po ang magiging impact niyan, partikular sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga pabrika ng bahagi ng tinatawag nating mga global supply chain. Ibig po sabihin, mga pabrika na nagpo-produce ng mga produkto na para sa mga brands, halimbawa, o mga kumpanya na nakabase sa Amerika. Dahil may epekto po yan, dahil pag pinataasan po yung taripa, katulad ng ginawa po ni Trump, from 17, ginawa nilang 20, nawa na ngayon 20, it means hindi tayo magiging ganun ka-competitive kumpara sa mga iba pang mga bansa na nag-e-export din sa kanya. No? Kaya pwedeng makapagdulot yan ng matinding mga problema sa mga pabrika na talagang very, very dependent sa kanilang exports sa US. Sir Joshua, kapag ang pag-uusapan naman, foreign investment, especially yung mga Amerikanong mamumuhunan po natin, makakaapekto po ba ito sa kanilang negosyo dito po sa ating bansa? May mga nagsasabi na mga analyst at kino-compare nila na mas mababa naman daw ang taripang pinataw sa atin Trump kumpara halimbawa sa pinataw nila sa Cambodia at sa iba pang mga kapitbahay natin. Sa aking tingin, yung pong, at least kami po sa sentro, no, sa aming tingin, yung pong ganyang pananaw ay tingin namin ay mali. No? Una, dahil sa aming tingin, hindi ho natin dapat tinitignan ito na parang nakikipag-agawan tayo sa mga kapitbahay natin. Samantalang pare-pareho naman tayong nabibiktima sa ginagawa nitong si Trump. No, wag po nating kakalimutan, si Trump po ang presidente ng pinakamayaman at pinaka-powerful sahon ay inexploit nila ang maraming bansa na katulad natin at katulad ng mga kapitbahay natin. Pare-pareho tayong biktima eh. Kaya mahirap na sabihin at maghihirap paniwalaan na dahil mas mababa ang taripa natin, mas mananalo tayo kaysa sa iba. Sa aking tingin, ang ibig po sabihin yan, ganyang pananaw, rather than ganyan ang ating pananaw, dapat maintindihan natin na pinupuwerso tayo ni Trump. Tulad ng ibang mga mayayamang mga bansa, pinupuwersa nila tayo na mag-agawan pababa. Parang tawagan nila sa Ingles ay race to the bottom. Naku, wala pong nananalo sa race to the bottom. Pare-pareho ho tayong matatalo. Ngayon, anong epekto nito sa mga investors? Yung sinasabi nila na dahil mas mababa daw ang pinataw sa atin na taripa na 20% kumpara sa mga ibang kapitbahay natin, ay maaring magdulot ng pagpasok ng mga investor sa ating bansa. Sa aking tingin, hindi rin ho yan mangyayari, lalo na kung wala naman tayong babaguhin sa mga dahilan kung bakit in the first place, wala po pumapasok na investor sa atin. Tandaan nyo po, ako na naging presidente natin, sabi ay marami silang mga investment pledges na nakukuha, subalit sa totoo lang, pagkatapos ang termino nila, makikita natin na wala naman talagang pumasok sa marami sa mga pinangakong pledges na yan. Bakit? Kasi sa totoo lang po, hindi ho ganun kadali na mag-invest sa Pilipinas, lalo na kung ang presyo ng kuryente natin ay isa sa pinakamataas pa rin
Number one pa rin ho tayo sa Asia. Second lang tayo, actually, hindi naman number one. Second ho tayo sa Singapore sa taas ng presyo ng kuryente. And that makes our products uncompetitive kasi yung cost of production natin mas mataas. More importantly, kita nyo naman po, hanggang ngayon, di natin na-address ang crisis natin sa transportation. And because of that, mas mataas din ang logistical cost ng pag-invest sa Pilipinas. At hindi pa tapos yan. Yung ating pong mga supply ng kuryente, hindi rin yung consistent. Mahal na nga, hindi pa consistent. Di ho ba? Lalo na outside NCR, halos araw-araw nagba-blackout. No? At more importantly, pabago-bago ang ating mga patakaran, ang mga policies ng gobyerno natin para bang kung sino nakadepende, kung sino Ayan. Ayusin natin saglit yung linya ni Sir Joshua Mata, ano? Yung policy environment na gusto nila. Okay po. Sir Joshua. Sorry, naputol ho ba ako? Yan, okay na po, Sir Joshua. Sir Joshua, another thing, recently, meron po yung lumabas na ulat na umaabot ng 17 trillion pesos ang pagkakautang ng ating bansang Pilipinas. Sa sektor po ng paggawa, ano po yung maaring maging negative implication po nito, especially sa pag-create pa ng mas maraming mga trabaho na mapapakinabangan po ng mga Pilipino? Ay nako, negative po ang implication yan sa atin pag hindi natin na-aresto yan. Alam niyo po, okay lamang naman po na gumastos ang kahit na anong bansa ng tinatawag nilang deficit spending, no? Ibig sabihin, okay lang na gumastos kayo ng mas mataas na kinikita ninyo kung yung pinagkakagastusan mo ay sa totoo lang ay magpapaunlad ng iyong bansa, magpapaunlad ng iyong infrastructure, magiging maayos ang iyong transportation, aayos halimbawa ang mga eskwelahan ng ating mga anak para makapag-train tayo ng mas magagaling na mga manggagawa later on, at aayos din ang kalusugan natin, ang mga mamamayan natin, para sa ganun naalagaan natin ang ating populasyon. Unfortunately, yung lumolobo po na deficit natin, no, na pagkakautang natin, marami po diyan ay hindi natin nagamit ng maayos kasi marami po diyan ay naibulsa ng mga politiko natin, no? Talaga pong napakalaki ng tinatawag na mga ekonomista ng leakage, no? Papunta po sa dahil ho sa corruption. Kaya yan ang pinakamalaking problema natin. Eventually, babayaran nating lahat yan eh. At para mabayaran natin yung mga yan, nangangahulugan yan, kailangan nating magtipid bilang isang bansa sa mga gastusin natin. Sino ang magsasuffer? Ang magsasuffer po dyan ay mga manggagawa at nakita naman na natin, itong taon na to, yung Kongreso po na nag-allocate ng budget dahil nga malaki na daw ang utang natin, kailangan daw nila ng pambayad sa utang. Anong pong ginawa nila? Hindi ho ba ziniro nila yung PhilHealth natin? Sino po ang magsasuffer doon? Na hindi po yung mga politiko na nagdesisyon. Kasi lahat ho sila mayayaman, milyonaryo po yung mga yon. Ang magsasuffer ay tayo ng mga mamamayan na walang inaasahan kundi yung PhilHealth natin. Sir Joshua, recently may nilabas po na data ang Philippine Statistics Authority na bumaba daw po sa 2.03 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa ating bansa. And mula sa 2.6 million na unemployed nitong buwan po ng Abril. Kayo po sa sentro, ano po yung masasabi niyo po dito, sir? Narinig ho namin yan at nabasa nga po namin yung report, no? At nakita namin na sa aming tingin, yung ganyan pong mga pronouncements, lalo na ng ating gobyerno, na nagsa-celebrate sila dahil bumaba daw po ang unemployment. Sa tingin namin, ano yan premature. Huwag nating kakalimutan na mataas pa rin ang tinatawag nating underutilization ng labor. Pag kinumbahin nyo po yung underemployed at saka yung mga ibig sabihin, may trabaho pero naghahanap pa rin ng ibang nandagdag na trabaho dahil kapos po yung kinikita nila, or yung mga unemployed, pag pinagsama po yung dalawang yan, napakataas pa rin po ng porsyento. Halos 1 out of 5 na manggagawa pa rin natin ay hindi hindi nagtatrabaho, hindi napapakinabangan ng ating ekonomiya. So that tells us na yung pattern ng ating ekonomiya
na napaka-inefficient niya sa pag-generate ng trabaho para sa ating lahat ay nananatili. Hindi pa rin nabe-break ng gobyerno natin yung ganong pattern. More importantly, yung marami po sa nakikreate na trabaho, alam nyo, sa totoo lang, marami po doon, mababang kalidad po yun. Hindi yan mga regular na trabaho na magbibigay ng disenteng sahod sa ating mga mamayan. Kaya sa akin, rather than mag-celebrate po sila, dapat po pag-aralan nila paano lang i-improve ang jobs generation ng ating bansa. Sir Joshua, sa ano po, sa trend po, history sa ating bansa, kapag ganito po bang sumasapit? Kasi kapag sumasapit ang June, July, August, sabi nila dito sa atin sa Pangasinan, yung buwan ng gawat o yung buwan ng taghirap. Pag ganito po bang mga panahon, nagkakaroon po ba ng pagbaba o pagtaas sa bilang ng mga may trabaho sa ating bansa? Kasi 'di ba, pag December, alam naman natin 'yan kasi yung seasonal jobs na tinatawag, tumataas talaga yung bilang ng mga may work. Kapag ganito po ba, na ganitong panahon sa inyo pong pagtingin, sir? Meron talagang seasonality, Bombo Justin, no? Ang Mhm. jobs generation ng ating bansa, no? Kaya totoo na sa panahon na kagaya ng nabanggit mo, pag malapit na ang Pasko, mas marami talagang trabaho, no? Normally, nagte-taper off ang jobs generation in response to sa Christmas production pagka mga ano na, no, end ng first quarter ng taon. Doon medyo bumababa uli ang in general ang jobs generation. So totoo pong merong seasonality ang jobs generation sa ating bansa. Mhm. Sir Joshua, ilang araw mula ngayon gaganapin ang ikaapat na State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulo? Ano yung mga magkano ang grado na ibibigay po ninyo sa kanya sa loob ng isang taon again, no, na Ay, pagtugon niya doon sa nako, mga napangako po niya pasensya na. nakalipas na SONA? Pasensya na, Bombo Justin, pero talagang wala kaming grado maibibigay sa kanya. Baka nga hindi bagsak eh. Baka hindi bagsak, baka zero grade. Kasi lahat po ng agenda namin, wala po sa agenda niya. Hmm. At ang mas malupit pa dyan, wag nating kakalimutan, ang tunay na pumatay ng wage hike bill po noong 19th Congress ay walang iba kundi yung Pangulo natin. Paano pa nating, ano nga, asahan natin sa isang Pangulo na hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala na kailangan talagang i-adjust ang sahod ng mga manggagawa at nagkakasya na siya na dun sa pananaw niya na dapat mga regional wage boards ang magbigay. Na alam naman natin, barya-barya ang pinamimigay niyan, kaya hindi talaga aabot ang mga manggagawang minimum wage earners natin dun sa poverty threshold na kailangan para mabuhay nila na matino ang kanilang pamilya. Isa lang po yan, no? Wala po. At tinignan ko po yung kanyang priority agenda. Bagamat sinasabi nila, gusto nila yung patuloy nilang itaas daw ang kabuhayan ng mga manggagawa. Hindi mangyayari yun kung wala naman sa priority nila ang wage increase, wala sa priority nila ang pag-correct o pag-address ng massive contractualization sa ating bansa. Yan po ang isa sa pinakamalaking problema ng mga manggagawa, and yet wala ho sa agenda ng Pangulo natin na ipasa ang Security of Tenure Bill. Napakarami pong napakahalagang mga bagay na kailangan gawin ng gobyerno para sa manggagawa, subalit hindi ho yang kasama sa agenda priority agenda ng gobyerno natin. And Sir Joshua, napansin natin, no, maraming mga nanalong senador at yung mga current senators natin, kabilang po sa kanilang mga panukalang batas ngayong 20th Congress. Marami po sa kanila may kaugnayan po sa sektor po ng paggawa. Ano po yung masasabi niyo dito? Tingin ko mas marami kaming mga kakampi ngayon sa lower house, no? Dahil halimbawa yung Partidong Akbayan, 3 po ang representative niya na darating napapasok. Plus kakampi po namin si Laila de Lima, no? Yung pati yung representative ng Kamanggagawa at kahit yung TUCP, nandyan pa rin. Kaya mas marami kami ngayon makakakampi. Kaya matingin namin mas malaki ang boses namin sa 20th Congress. Subalit, malinaw sa amin na lubhang mas marami ang kakampi ng mga employers. Kaya hindi ho natin talaga pwedeng asahan ang Kongreso lamang ang siyang magbago ng kalagayan natin. Sa aking tingin,
hindi ho nila ipapasa ang mga batas na para sa manggagawa kung hindi yung mga manggagawa mismo ang kikilos para po sila ay i-pressure. Kaya napakalaga ho talaga na magsama-sama ang manggagawa at maging aktibo sa pag-push po ng mga batas na kailangan gawin. More importantly, hindi rin ho natin maaasahan na ipapasa ng 20th Congress ang wage increase halimbawa na inaasahan ng mga manggagawa na ipinangako sa amin nung Speaker of the House nung nakaraang Kongreso. Hindi rin natin pwede na silang asahan na gagawin nila yan hanggat ang Pangulo natin ay hindi talaga nagde-declare na ito, nagse-certify na ang mga batas na to ay urgent. Sa aking tingin, nakita na po natin at sana makita na ng mga kapwa natin manggagawa na kayang-kaya pong diktahan ng ating Pangulo ang Kongreso pag ayaw niyang umisot ang isang batas. And that's our problem. Okay. Sir Joshua, siguro any message o may mga nais pa po kayong ipaabot? Siguro sa mga kapwa na lamang po nating mga manggagawa dito po sa ating bansa. Go ahead po, sir. Nananawagan ako sa lahat ng mga manggagawa na sa darating na SONA, maganda po na makasama tayo sa mga pagkilos para iparating natin directly sa 20th Congress ano ang ating mga priorities. Subalit hindi ho dyan titigil ang ating trabaho. Kailangan ho nating maging watchful at kailangan natin bantayan ang Kongreso at kumilos. Dapat handa tayong kumilos para i-pressure sila para gawin nila ang dapat nilang gawin. Ano po yun? Magpasa ng mga batas at siguraduhin pinapatupad ang mga batas na kapaki-pakinabang sa mga manggagawa. Okay po. Maraming salamat, Sir Joshua. Ingat and God bless po. Salamat din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.